Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Rochelle Ann Buatan at ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa alpabeto at ortografiyang Pilipino. So dalawa po kami ang magdi-discuss nito at ako ang mauna. At bago tayo magpapatuloy ay ito po ang aming layunin na ipaliwanag ang kahulugan ng ortografiya at alpabeto sa konteksto ng wikang Pilipino. Pangalawa, na ipapakita ang kahalagahan ng kasaysayan at ebolusyon ng alpabeto at ortografiya sa Pilipinas mula sa sinaunang baybayin hanggang sa makabagong panahon. At ang pangatlo ay na ipamalas ng mga mag-aaral ang wastong ortografiya sa pamamagitan ng pagsusulat at komunikasyon. So, ano nga ba ang alpabeto? Ang alpabeto ay nagmula sa unang dalawang letra ng alpabetong Griego na alpha at beta. Ito ay ang mga titik na itinutumba. Sa madaling salita, ang alpabeto ay ang sistematikong hanay ng mga titik na ginagamit sa pagsusulat ng isang wika. Ginagamit ito bilang isang gabay sa pagbuo ng mga salita at malinaw na komunikasyon sa sa wikang Pilipino. So yan po ang alpabeto. Ano nga ba ang salitang ortografiya? Ang ortografiya, ito ay nanggaling sa dalawang salitang Griego na orthos, na nangangahulugang tama, at grapein, na nangangahulugang isulat. Sa madaling salita, ang ortografiya ay ang pagsusulat ng tama. Ito ay ang paglalapat ng simbolo, letra, titik, karakter sa mga makahulugang tunog o ponema. Ayon kay Fortunato Teresita noong 1971, ang ortografiya ay ito ang tawag sa paraan ng pagbibigay simbolo sa wikang pasalita sa pamamagitan ng paraang pasulat. Ito ang paraan ng spelling na ginagamit sa isang wika. So bago tayo magpapatuloy sa ating diskusyon ay magbalik tanaw muna tayo sa kasaysayan ng alpabetong Pilipino. So bago pa tayo sinakop ng mga dayuhan dito sa ating bansa ay meron na talaga tayong maituturing na mga sinaunang anyo ng pagsisimbolo o pagsasatitik. At ito ang tinatawag natin na baybayin o alibata. So ano nga ba itong baybayin o alibata? Ito ang sistema ng pagbabaybay at pagsulat bago dumating ang mga Kastila at ito ay maituturing na sinaunang anyo ng pagbibigay simbolo o pagsasatitik dito sa ating bansa. So sa sinabi ko nga kanina ay ito ang una na parang ating naging anyo ng ating pagsusulat, ng ating mga ninuno pala. So ito ay binubuo ng 17 letra. May 3 patinig at 14 na katinig. So yan ang baybayin o alibata. Sa paglipas ng panahon, nung sinakop na tayo ng mga Espanyol ay dito na nga napalitan ang ating baybayin. Pinalitan nila ito ng alpabetong Romano. At kung saan ito ang naging basehan ni Lope Q. Santos sa pagbuo ng Abakadang Tagalog. At dito sa alpabetong Romano na inalis ng mga Espanyol ang mga paganong pag-uugali ng ating mga ninuno. Kabilang na ang pag-iiba sa sistema ng pagsusulat, pagbasa at mga salita. Sa sinabi ko nga kanina, ang alpabetong Romano, ito ang naging basihan ni Lope Q. Santos na buuhin o gumawa siya ng Abakadang Tagalog. Sa pagkakaroon at ito ang maituturing na unang hakbang sa pagkakaroon ng estandardisadong alpabeto sa bansa na nakanimbag ng baralila ng wikang pambansa ni Lope Q. Santos kung saan ipinakilala niya ito. At ang Abakadang Tagalog ay binubuo ito ng 20 titik. May 5 patinig at 15 ang katinig. Papantig ang paraan ng pagbaybay ng mga ito. At kung sa maadala ninyo, ito yung mga kinakanta natin nung nasa elementarya pa lang tayo na yung Abakada Egaha. So, yan po ang Abakadang Tagalog. Isa sa mga tuntunin o ang tuntunin ng Abakadang Tagalog ay ginagamit
din ito sa alibata kung saan ang tuntunin nila ay kung ano ang bigkas ay siyang sulat, kung ano ang tunog ay siyang titik, at kung ano ang sulat ay siyang basa. So yan po ang tuntunin ng Abakadang Tagalog. Ang Abakadang Tagalog ay dumaan sa iba't ibang pagreporma o pagbabago nang sa gayon o nang sa ganun ay makamtan ng mga Pilipino ang tinatawag na intelektualisasyon o globalisasyon ng at kaya nating makipagsabayan sa iba o sa ibang bansa. Dito, nireporma ang ating wika o ang ating alpabeto. Ayon sa kautusan bilang 81 noong 1987 na ipinalabas ng Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Sport, nireporma ang ating alpabeto upang maiugnay ito sa tadhana ng konstitusyon ng 1987. At ang pagreporma sa alpabeto at sa mga tuntunin sa spelling ay isinagawa ng Surian ng Wikang Pambansa. Ngayon ay tinatawag natin ito na KWF o Komisyon ng Wikang Pilipino. Kinatulong ng Surian ng gawaing ito ang mga lingwista, dalubwika, manunulat, profesor, guro at mga samahang pangwika. Sila ang mga nagtulong-tulong upang pag-aralan ang ating wika. So ano nga ba ang tungkulin ng mga KWF o ang mga komisyon ng wikang Pilipino? So sila ang mga nag-aaral hinggil sa wika na umiiral sa ating bansa. Nang sa gayon ay pagyamanin, payabungin at mareserba ang ating wika sa hinaharap. At dito, nareporma ang ng KWF ang abakada at sinimulang ituro ito sa mga paaralan noong 1940 bilang pag-alinsunod sa mabilis na pag-unlad at makabagong wikang Pilipino at upang ito ay maiangkop sa mga pangangailangan ng modernisasyon. So, ang isang wika basta buhay ay patuloy na nagkakaroon ng mga pagbabago, ng mga pagdaragdag, lalo na ng mga bagong tunog at bagong balangkas ng pantig mula sa wikang nakaimpluwensya rito. At kailangang reformahin ang ortografiya ng wikang Pilipino upang ito'y mabisang magamit na behikulo sa pag-uugnayan lalo na sa paraang pasulat. Ano nga ba ang ibig sabihin ng makahulugang tunog o ponema sa wikang Pilipino? So ayon kay Aganan et al. Noong 1979, ito ay ang mga tunog na ginagamit ng mga katumbas na letra upang mabasa at mabigkas. Ang makahulugan o ponemiko ang isang tunog sa ating wika kapag ito'y naikokontra sa ibang makahulugang tunog o ponema. So, mayroon tayong makahulugang tunog o ponema sa wikang Pilipino. So, 20 ang makahulugang tunog o ponema sa Pilipino. Ang totoo ay 21 ang makahulugang tunog sa Pilipino kung saan isinama ang impit na tunog na hindi binibigyan ng katumbas na letra sa ating palabaybayan. Sa halip, isinama ito sa palatuldikan. 28 ang mga letra ng bagong ortografiyang Pilipino. Ito ay ang mga ito yung alpabetong Pilipino natin ngayon na ginagamit natin ngayon. Kung babasahin natin ito, A, B, C, D, E, F, G. So yan po. At Magandang araw sa lahat. Ako po si Binibining Janine Barilibong Calason, ang inyong tagapagulat. Una, gagamitin lamang ang mga karaniwang salita ay ang 20 letra ng abakada ng bawat isa'y kumakatawan sa makahulugang tunog sa ating wika. Ang 20 letra ng abakada ay simpleng titik na ginagamit sa pagsulat at pagbasa ng mga Pilipino noon. At bawat isa may sariling tunog na kumakatawan sa salita. Halimbawa, A. Aso, B. Bata, at K. Kamay. Ibig sabihin, bawat titik ay may malinaw at tiyak na tunog sa wika. Pangalawa, ang dagdag na letra sa alpabeto ay ginagamit lang kapag kailangan, tulad ng pangalawang pantangi, terminong teknikal o salitang galing sa ibang katutubong wika.
Halimbawa, pangalang Pantangi, Zamboanga, at pangalang katawang teknikal ay computer. Tapos, salitang katutubo ay Ifugao. Ito ngayon, mga tiyak na tutunin sa gamit ng 8 dagdag na letra. Una, panatilihin ang letrang C kung ang salita ay hiram sa orihinal na anyo. Tandaan natin to kapag ang letrang C ay hiniram sa ibang anyo, katulad halimbawa ng calculus, chlorophyll, and carbohydrates. At itong salitang ito ay hindi mo rin kailangan i-translate sa wikang Pilipino dahil maaari mo lang itong hiramin dahil ito ay hiram na salita lamang. Hiramin mo na lamang ang salita kaya nga tinawag siyang calculus, chlorophyll, at carbohydrates. Pangalawa, palitan ang letrang C ng letrang S kung ang tunog ay S. At ng letrang K kung ang tunog ay letrang K. Kapag binaybay sa Pilipino, halimbawa, participant, central, card. Gamitin ang letrang F para sa tunog F sa mga hiram na salita. Halimbawa, tofu, french fries, football. So, hindi natin siya pwedeng isalin sa wikang Pilipino or magtunog siya ibang tunog. Like, gamitin ang letrang F para sa tunog F sa mga hiram na salita. Halimbawa, tofu, french fries, and football. Hindi mo siya maaaring isalin sa ibang salita like football. Hindi mo siya maaaring gawing football dahil hiram na salita lang siya galing sa Ingles. So, panatilihin lang natin kung paano natin binigkas ang salitang Ingles. Hindi natin siya maaaring isalin sa wikang Pilipino. Dahil hiram nga lang siya. Gamitin ang letrang G para sa tunog G sa mga hiram na salita. Halimbawa, jam, jacket, subject, o object. Itong halimbawa ng jam, jacket, subject, or object, hindi natin siya maaaring palitan. Panatilihin ang letrang N kung ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo. Halimbawa, El Niño, Malacanang, Niño. Diyan, panatilihin lang natin ang salitang N kasi nga hiniram lang siyang salita. Pangalawa, palitan ang letrang N ng mga letrang NY kapag binaybay sa Pilipino ang hiram na salitang N. Halimbawa, kung napapansin ninyo, puro lang siya pangalang Pantangi. Kasi nga, sa pangalan lang natin, sa Pantangi lang natin na-apply ang hiram na salita. At kung napapansin niyo, puro malalaking letra ang nauna sa salita. Halimbawa, pinya. Pag binayba na natin siya sa wikang Pilipino, naging pinya, may NY na siya. At ang karinyosa, pag sa Pilipino, ay magiging karinyosa na siya, may NY. At ang banyera, at kapag sa naman sa Pilipino, ay mayroon siyang NY, which is ang banyera. Ngayon, dumako naman tayo sa letrang Q. Ito, sa letrang Q, so dito naman papanatilihin natin ang salitang Q. Kung ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo. Ibig sabihin ay hiram na naman sa salita dahil nagsisimula na naman siya sa malalaking letra. Ibig sabihin na mga pangalan na naman ang ating gagamiting mga anyo ng salita. Halimbawa, Covades, Quantum, o OPEC. Ito, tatandaan nyo na gagamitin natin to kapag sa hiram na salita. Dito naman tayo, palitan ang letrang Q ng letrang W kung ang tunog ay KW.
At ang letrang K kung ang tunog ay K. Kapag binaybay sa Pilipino ang hiram na salitang may letrang Q, like halimbawa, quarter. Isa rin siya sa Pilipino maging quarter. Gagamitin na natin si KW at si quorum. Gagamitin na natin ang kung isa rin siya sa Pilipino ay quorum. At ang kirida, kung isa rin naman natin siya sa wikang Pilipino ay kirida. Gagamitin na natin ang K, which is maliliit na letra. Gagamitin ang letrang V para sa tunog na V sa mga hiram na salita. Halimbawa, verbatim, variety, video, and vertebrate. Kahit anong gawin natin, hindi natin siya pwedeng lapatan o isalin sa wikang Pilipino. At tatandaan din natin na panatilihin ang letrang X kung ang salita ay hiniram sa orihinal na anyo. Halimbawa, Akyum, Xylem, and Exodus. At pangalawa, palitan ng letrang X ng letrang KS kung ang tunog ay KS. Kapag binaybay sa Pilipino ang hiram na salitang may letrang X, halimbawa, experimental. At kung isa yung sa Pilipino, experimental. At taxonomy, at exam, mayroon siyang exam. Ano ba ang pinasok na ortografiyang Pilipino sa na reforma sa ortografiyang Pilipino? Ang mga reforma sa ortografiyang Pilipino ay kinabibilangan ng pagdaragdag ng 8 bagong letra, C, F, G, N, Q, V, X, at Z. Mas malinaw na tuntunin sa paggamit ng mga hiram na salita. Pag-aayos ng baybayin ayon sa tunog at pinagbulan ng salita. Pagkilala at pag-integrate ng mga salita mula sa iba't ibang katutubong wika sa Pilipinas. Dito naman tayo sa ang pagbaybay o pag-spell sa Pilipino ay hindi papantig kundi patitik. Dahilan. Una, ang pagpapantig ng salita ay hindi pagbabaybay kundi pagbasa na. Sa Pilipino, ang pagbabaybay ay ginagawang patitik at hindi papantig. Una, pagpapantig ay para sa pagbasa, hindi sa pag-spell. At pangalawa, ang akma na pagpapantig sa mga daglat, formula, initial, at katulad nito, halimbawa, acronym, DepEd, D-E-P-E-D, hindi DepEd. At formula, hindi siya maaaring ang hindi dalawa. Pangatlo, ang pagpapantig na pagbabaybay ay katangian ng matandang alibata na tinangkang ilipat ni Lupit Santos sa Abacadas pamaniniwalang ang gayon ay maaari. Halimbawa, papantig, lumang paraan, magaling, at patitik, kasalukuyan, magaling. Ang bilang ng mga letra ay may naging 28 sa halip na 20. Dahil magiging dinamikong wika ang Pilipino kung ibibilanggo ito sa 20 litra sapagkat hindi ito magkakaroon ng kakayahang umaasimila ng mga hiram na salita. Halimbawa, salitang hiram na nangangailangan ng dagdag na letra like computer, jeep, quiz. Kung 20 letra lang, mahihirapan may sulat ng tama ang mga ito. Pangalawa, hindi magiging intelektualisado o modernisado ang Pilipino kung hindi ito daragdagan ng mga letra. Ang mga salitang siyentipiko o modernong termino gaya ng physics, voltage, at quiz ay nangangailangan ng dagdag na letra upang maisulat ng tama. Ang ngalan ng mga letra ay hindi na A,
abakada, kundi A, B, C, D. Ayon sa bigkas ng Ingles ng mga Pilipino maliban sa nye, nakatawang Kastila. Ha, sa kalusukuyan, ang alpabetong Pilipino may 28 letra. Ang tawag sa mga letra ay hango sa bigkas ng Ingles ng mga Pilipino, hindi na ayon sa tradisyonal na abakada. Halimbawa, ang A naging A, tas ang ba naging B, ang K nagiging C, tas pagkatapos D, da ay nagiging D. Ang enye ay naging enye, tanging may tawag Kastila. Tin lamang ang dagdag na letrang C, F, G, N, Q, V, X, Z sa mga sumusunod. So, ayon sa patakaran ng alpabetong Pilipino, ang mga dagdag na letrang C, F, G, N, Q, V, X, Z ay ginagamit lamang sa mga sumusunod sitwasyon tulad ng mga katutubong salitang may tunog na wala sa dating abakada. Halimbawa nito ang fangod, pangalan; kurem, katutubong termino, bukidnon word na may Q. At pangalawa, mga hiram na salita mula sa banyagang wika, halimbawa computer; C, jacket; G, quiz; Q, volcano; V, and taxi; X, zebra; and Z. At pangatlo ay ang mga pantanging pangalan at pook, halimbawa Cebu, Jose, Quezon, Vicente, at Zamboanga.